Kakapasok lang, hala grabe, si VP Sara lang nakakagawa nito. Senrisa nagulantang manggagamit. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre, huwag niyong kalimutan na follow dito sa aking Facebook page na Tunay na Kritiko. Ayan mga katunay, kung wala kayong ginagawa sa inyong mga buhay-buhay, follow lang po. Bigyan nyo lang ng konting oras. Ayan, syempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. Pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong Oho! Aba! Ngayon lang namin nalaman to, ha? Aba, Honti, ha? Meron ka palang secret, ha? Nireveal ni VP Sara, ha? Lagi ka raw talo. Ayan, at binigyan nga niya ng no? Nagbigay siya ng Nagsalita na siya ngayon. Nagpunta ka Davao, no? Sinadya mo pa talaga sila, humingi ka ng tulong. Ay, talagang nakikita dito na kung sino ini-endorso ng mga Duterte na nanalo. Aba, nanalo ka pagkatapos nilang i-endorso ka, sinuportahan ka, bigla mo silang binanatan. Aba, grabe. Wala naman pala silang ginawang hindi maganda sa'yo. Mantakin mo, sinuportahan ka nila, oh. Nako. Tapos ganyan ka makabatikos, parang sinusumpa mo na sila. Grabe. Oh, mga katunay. What is this? What is that? Kabayong bundat. tawag sa ugaling ganito? Banat News Updates. Pag-usapan natin ngayon, ito po, Ayaw, no, si sinalang Salvador po Arap. si VP Sara dito po sa Senado, yung kanya pong budget ng Office of the Vice President. At si Risa Ontiveros po ay pilit pong gusto, ito po ang gusto ni, wala na pong itira. No? Lahat ng proyekto na pinapropose ni VP Sara, gusto ni Ontiveros tanggalan ng pondo at manghingi na lang siya sa mga DSWD, IX, etc. Makapal talaga mukha nito ni Risa. Ito sagad din ang galit sa mga Duterte, Pero sa sinabi ni VP Sarang yon, no? Kung ikaw sinuportahan ka ng mga Duterte, no? Parang sinabi ni VP Sara nito, parang sampal sa kanya, kay Honti. Parang, wala ka sa posisyon mo kung hindi ka namin tinulungan. Di ba? Sasakin mo, siyempre, lagi kang talo sa eleksyon. Wala, hindi ka nananalo. Pero simula nang tinulungan ka, ganito. Diyos ko, nasaan ba yung utang na loob doon kahit mapaano? Bakit mo sila binabanatan? Di ba? Tinulungan ka pala nila, Di ba dapat meron kang consuelo de bobo? Di ba? Meron kang gano'n, meron kang, ano ba tawag doon? Palabra de honor. Dahil meron silang nagawa sa'yo. Di ba? Hindi lang nagawa. Malaking nagawa. Di ba? Mantakin mo, pumunta ka sa kanila, sinuportahan kanila. Tapos biglang ganyan ang mangyayari. Halos kung makagipit ka sa kanila, sobra-sobra. Di wow! Ontiveros, no? Lahat po ng mga senador na umatid, isa lang po sinabi, narito kami para sumuporta kay Vice. Alam na nila Narito kami para sumuporta kay Vice President Sara Duterte. Tapos pinupuri nila yung si VP Sara. Yan po, alam nila na magiging presidente. Kaya ganun, diba? Kahit nga si Jinggoy, nagulat ako. Lahat po sila sumuporta dun. Si Risa Ontiveros lang po ang gustong tanggalan ng pondo.
Pero sa pagpapakabait, yung pinaka-peking paraan, alam niyo po, ito po ang isa sa pinakamasaya kong panonood ng Senate hearing. Ay, napanood ko nga Kasi yan. supalpal na supalpal po talaga. As in supalpal. Alam niyo yun, yung Pati si Cayetano, no? Grabe, no? In your face ang nangyari kay Cayetano noon. No, nagsalita, no? Kumain ka na ba? 'Di ba kay BP Sara? Grabe pa ang inalap. Ano tingin niyo kay BP Sara hindi kumakain? 'Di ba? Oh, hindi ako plastic na tao. Eh di sa pool din siya doon. Kayo, yan ang nagiging problema sa inyo eh. 'Di ba? Pagkatapos kayong tulungan ng mga yan. O si Cayetano din naman inendorso ng mga Duterte yan eh. 'Di ba? Inendorso din siya niyan. Oh, kundi dahil diyan sa mga Duterte, hindi siya mananalo. Eh, pagpalagay natin, idagdag din natin yung 10K. 'Di ba? Kahit pa paano nabubura na nga sa tao yung usapang 10K. Eh ngayon, Cayetano na naman, tapos biglang nababalik na naman yung 10K. Hindi, 'di ba? Tsaka si Tolentino, yan. 'Di ba? Sana nagkaroon kayo ng palabra de honor kahit papaano. 'Di ba? Kasi alam nyo naman yung nagawa sa inyo ng tao, tapos ngayon ganyan na. Ganyan na yung nangyayari. Porkit nandiyadyaan na kayo. Eh di sana maging maayos pa yan sa mga susunod. Parang kumpiyansang-kumpiyansa kayo na kaya kayong i-endorso na kung sino ang kalaban ng mga Duterte ngayon, i-endorso kayo. Na sure na makakaupo o mananalo kayo. Eh, sana nga. Di ba? kanta nga si Risa Ontiveros, yung sanay na sanay si Risa Ontiveros na ipapahiya niya yung mga guest niya sa mapaya, yung parang yung di po ba ganun magsalita yung ang problema, hindi niya naman napahiya, parang siya yung napahiya si BP Sara patatapatan niya, alam niya pag ganyan na medyo ganyan ang mga salita kay BP Sara, sigurado yan sagot kanto aabutin kay BP Sara niya. Alam naman natin kung gaano katapang si Sara Duterte, 'di ba? Kung babalasubasin mo ang tanong sa kanya, babalasubasin din niya sagot sa iyo. Ganun lang 'yan. Pero kung marespeto ang pagtatanong mo sa kanya, papalitan niya din ng respeto yung pagsagot niya sa iyo. 'Di ba? Lumanay na alam mong mga mandurugas, alam mong may mga tinitira ka sa likod. Alam mo yun, yung mga mapagkunwari, yung mga sabi nga sa salitaan nga ni BP Sara, plastic, no? Oo. Pero ang ganda po ng pagkakabira talaga. Talagang kanina po siya, alam niyo yung pagka nanonood ako, naalala ko ganito yung mga pakiramdam ko pag nanonood ako ng live. Napapaligiran ako ng mga Hinebra fans, tapos Alaska ko. Pag nakashoot, tatayuan ko sila lahat. Ganun po yung ganun po yung pakiramdam ko. Yung bawing-bawi tayo, alam niyo, yung panay atake, di ba? Walang katapusan yung atake. Ilang araw na no? Talagang todo. Eto na naman, may bago na naman si Guban. Tapos lahat naka-atake. Nakakarindi, pati yung mga walang mga troll na umakit sa'yo para kala atakihin, no? Talagang, tapos bigla mo maririnig si BP Sara na binira si Risa Ontiveros ng walang Soplak Ang sarap po. Kung hindi nyo pa napanood. Di ba? Yun yung matagal nilang hinihintay. Si Sara Duterte hindi nagsasalita yan Di ba? Puro no comment lang ang sinasabi niyan. Ngayon, di ba? Naramdaman na nila kung ano ang bagsik ng isang agila. Di ba? Naramdaman nila ngayon. Kaya ngayon sigurado lahat ng tanong nila sasagutin na ni VP Sara ng walang pagdadalawang isip. Kaya ihanda rin nila yung mga sarili nila sa magiging sagot nila. Kaya umayos-ayos sila ng konti. Abutin sila dyan. Baka maa-uppercut sila dyan. Orin nyo po pagkatapos natin yung Senate hearing, no? Grabe po. Talagang yung, alam nyo yun, yung talagang yung nangihina ako kanina Bigla akong lumakas talagang gigil na ako, magbablogs na ako. Pagkatapos, meron pang part 2, may interview, binanata naman yung mga Marcos. Talagang sabi ko, puta, jackpot na jackpot. Alam mo yung mga political animal na mga katulad ko, yung ang hirap i-explain No, yung parang champion na champion. Sige, ano po yung naganap pa? Kung tutusin kasi ito yung ito yung talagang hinihintay din ni VP Sara. 'Di ba? Kasi nga dati hindi talaga siya makakapagsalita. Hangga't siguro maaari, baka mamaya isang araw mahilot pa yung problema, 'di ba? Kaso nga lang napapansin niya siguro talagang wala na. Talagang parang wala na, pinabayaan na 'Di ba? Parang
Para saan pa? Bakit ako magi-stay dito? 'Di ba? Kaya, minabuti niya na rin talagang umalis. Siyempre, kapag umalis siya doon, ay, nandiyadyaan na talaga. Pwede na siyang magsalita. Lahat ng mga tanong na itatanong sa kanya, masasabi niya na ngayon. Malaya na. Kasi nga, maraming tao na bumabati ko sa kanya, yung mga kumakalaban sa kanila, na si Sara Duterte hindi nagsasalita. Napag-isipan pa nga siyang tuta ng administrasyon, ganito, kumakampi doon, pinagtatrayduran yung magulang niya, mga kapatid niya. Pero ako sa tingin ko, hindi ganun. Nagbibigay lang siya ng respeto sa kung ano yung sinasamahan niya. No, umaasa siya siguro na magiging maayos pa, pero wala na talaga. Ngayon, napansin niya, wala na. O yan na. Kaya magsasawa na nga sila sa mga sagot ni BP Sara ngayon eh. 'Di ba? Uulitin ko, wag silang hahanap ng matinong sagot kay BP Sara kung sarcastic ang mga tanong nila. 'Di ba? Dahil ang Duterte kasi hindi plastic na tao yan. Tama yung sinabi ni BP Sara. Hindi kami plastic. Sasabihin nila yung totoo. Kaya yan, sinasabi yung totoo. Pati ba naman yung kay Honti, sinabi. Ngayon ko na nalaman yun, ha? Kayo mga katunay, alam nyo ba yon? Siguro may ilang nakakaalam, pero alam nyo ba talaga yung mga katunay? Talagang inendorso pala to, no? Talagang. Marami na nagtatanong, no? Ito po, so isinalang, no? Present po yung mga achievement ng nagdaan mga ginawa ni BP Sara, no? Tapos, sinalang po yung kanyang proposed na budget na ito, mga main project niya, mga burial and medical, tapos meron siya yung trabaho, ano yun? Trabaho kaday. Hindi ko alam yung tawag eh. Itama nyo na lang kung trabaho kaday. Meron pa siyang educational, no? Yun yung pinakabago niya, yung tulong educational fund na tinatawag, no? So marami po siya, burial tsaka medical, yun yung pangunahin niya. Tapos meron siya educational, meron siyang disaster response. O alam na natin yan, no? Alam na natin yung ititira ni kasi last year niya pa ginawa yan. Yung sa malumanay na paraan, negosyo taday. Yan, magnegosyo taday. Tulong po yan sa mga gustong magnegosyo. So walang problema, di ba? Vice President, may mga proyekto siya, dapat pondohan. Kaya yung ibang senador, wala namang problema. Sinuportahan. Eto na ngayon, humahangos si Rizon Tiberos. Galing pa sa dalawang hearing. Ngayon, eto po ang mga banat niya. Yung mga pang-uuto ba? Maganda po, no? Yung mga, kaya lang parang redundancy na. Kasi meron na pong gumagawa niyan. Yung usual, narinig ko na yan last year eh. Ganito pa rin ang banat eh. Katulad po ng medical and burial, ay ginagawa na po yan ng ating DOH at saka ng ating DSWD. Di po ba? Tapos, yung disaster naman po, ginagawa naman yan ng ating DSWD. No? Yung magnegosyo tayo, maganda yan. Tulong sa mga nagnegosyo, ginagawa naman na po yan ng ating DTI. So, nagkakaroon po ng redundancy na parang hindi na po kinakailangan. Nako! Buti pa nga si BP Sara may mga ganyang proyekto na makakatulong sa taong bayan. Ikaw po, meron ka na bang mga proyekto na ginagawa para makatulong sa taong bayan? Tapos mababalitaan at parang ikaw pa yung minamanok ng mga dilaws na tatakbong presidente. Di ba? Anong gagawin mo pag ikaw ang naging presidente? Ayan na naman, Duterte na naman. Hahabulin mo na naman ang mga Duterte. Siyempre, bababa na si PBBM nun, pati si Marcos, hahabulin mo na rin. Diba? Ganyan, investigasyon na naman, kasuhan si ganyan, kasuhan si ganto. Diba? Buti pa si VP Sara, may mga nakahaing proyekto para sa taong bayan. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Ginagawa niya yung trabaho niya bilang Vice President. Diba? Magpasalamat nga kayo, ganyan eh. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Hearing, Kibuloy. Hearing, Duterte. Duterte, Kibuloy. Duterte, Kibuloy. Duterte, Kibuloy. Puro ganun na lang. May narinig ba sa'yo na pinaglalaban mo yung nangyayari sa mga Pilipino ngayon? Yung pagpagsak ng ekonomiya natin ngayon? Pinaglalaban mo ba? 'Di ba?
Yung nangyayaring kahirapan ng mga tao, pinaglalaban mo ba? Yung pagtaas ng mga bilihin, pinaglalaban mo ba? Di ba hindi? May proyekto ka bang ginawa para sa mga Pilipino na makakatulong? Di ba wala? Wala naman kasi kaming ibang narinig. Simula na nandiyan ka na upo. Pasensya na po kung nagsasalita ako ng ganito kasi mas maganda pakitaan mo naman kami. Di ba para bumilib din naman kami? Di ba kasi hanggat wala kang pinapakita na maganda sa amin, ganito yung magiging komento namin eh. Nakikita namin kasi yung mga ganyang proyekto na ginagawa kay BP Sara. Gusto namin siya, alam mo kung bakit kaya namin siya gusto? Kasi inuuna niya yung kapakanan ng taong bayan. Yan yung hinahanap ng mga tao. Yung inuuna ang problema ng mga tao. Kaya nga naupo bilang Vice President si VP Sara. Kaya siya binoto ng mga tao para masolusyonan yung mga problema. Makatulong siya sa problema ng taong bayan. 'Di ba? Mayroon pa nga nag-comment sa akin sabihin ko lang mga katunay. Si BP Sara hindi mananalo yan, presidente, kapag tumakbo yan. 31 million kaming loyalist. Ayan, yun ang comment niya. Syempre ako, nanay ko, loyalist yan. Tatay ko, loyalist. Kami, naging loyalist talaga kami. Dati, di ba? Pero, syempre, nag-iiba ang panahon. Ako naman kasi, kung kanino ang tama, kung sino ang nakikita kong tama, sa sitwasyong nangyayari, doon ako pumapabor. 'Di ba? Kung may mali ang mga Duterte, hindi ko sila papaboran. Pag may nakita ako hindi maganda, kaya nga sinasabi ko kung meron silang ibinibintang na hindi maganda sa mga Duterte, patunayan nila. At kapag nakumbinsi ako, hindi ko sila pagtatanggol. Ako pa mismo ang isa sa mga sa kanila, pero wala akong nakikitang pagkakamaling ginagawa nila. 'Di ba? Kaya kinakatwiranan ko kung ano yung ginagawa sa kanila. Kaya kayo nagsasabi na 31 million kaming loyalists. Yun, nag-comment sa akin yun. Balik natin doon. Yung 31 million kaming loyalists, sabi niya. Ang tanong kasi doon, 31 million kayong loyalists na pwedeng magpanalo doon sa magiging manok ng administrasyon sa susunod na eleksyon kung may tatakbong presidente. Ang tanong doon, paano yung 32 million ni BP Sara? Diba? Ang tanong ko sa nag-comment, paano yung 32 million na bumoto kay BP Sara? Di lamang siya ng 1 million. Diba? Di puro DDS yun. Kayo hindi nyo iniisip kung ano yung sasabihin nyo. Basta may masabi lang, diba? Sinasabi nyo 31 million loyalists. Yan ang susuporta sa kung sino ang magiging manok ng administrasyon sa susunod na eleksyon bilang presidente. Kaya ang tanong ko, paano yung 32 million na bumoto kay BP Sara, ibig sabihin puro DDS yun? Diba? Di mananalo yung si BP Sara nun kasi 32 million diba? Sagad na yung 31 million tapos yung 32 million, sagad na din. Diyos ko, hindi nalinawan sa inyo yun Kasi kaya naging 31 million yan, nahalo yung mga DDS dyan. Diba? Pinakita doon na merong supporter ang mga Duterte. Kaya din naging 32 million si BP Sara kasi merong mga loyalist na nahalong bumoto rin sa kanya. Bukod dun sa mga bumoto sa kanila na hindi loyalist, hindi DDS. Ngayon, 'di ba? Yung 31 million na yon hahanapin ko. Hahanapin ko yon. Noong panahon na tumakbo si PBBM bilang Vice President, bakit natalo siya ni Lenny? Nasaan na yung 31 million na yun? Ang tanong, nasaan na? Ano, iniwan niyo si PBBM nung panahon na tumatakbo siyang Vice President? Hindi lumabas yung 31 million na yun? Di parang iniwan siya ng 31 million sa ere. Paano naging 31 million yun? Kasi nga, uulitin ko, may mga DDS na nadagdag doon. So, siguro, wag na lang natin sabihin natin, mas maraming DDS na kumampi sa mga Marcos kaya nanalo. Hindi na ako magsasalita na ganun. 'Di ba? Halo yung dalawang yan. Hindi ko na alam kung sino ang mas lamang. Kaya mas maganda kung maglalaban sa susunod yan sa 2028. Doon natin malalaman talaga. Kung sino ang pinakamas marami. DDS ba o loyalist? 'Di ba? Yung mga naniniwala ba sa mga Duterte o dito sa administrasyon. Doon mo malalaman talaga yan.
Kaya wag sabihin na 31 million kami. 'Di ba? Bakit natalo si PBBM ng Vice President? 'Di ba? Pinabayaan ba ng 31 million? Bakit walang lumabas na 31 million at dikit lang sila ni Lenny? 'Di ba? Oh, kaya wag na magsasalita ng ganun. Wag na magko-comment ng ganun. Alanganin yung comment eh. Nanggigigil kasi ako eh. O, balik tayo. Alam niyo, nakakigil yung doon ako naaasar eh. Yung kung sabi sa termino nga ni BP Sara, hindi siya plastic. Alam niyo yun yung alam mo yung ano? Anong tumawag ka sa 8888? Bakit ka naman tumawag? Okay, kalma lang po, kalma tayo. Alam niyo yung pag nagsasalita ng parang nang uuto, o di ba? O, ayun naman pala. Meron na po niyan. Yung budget na yan, bakit hindi na lang po natin ilinya? Sa madaling salita, ang gusto niya sabihin, wag ka na namin bigyan ng budget. Total, meron naman DSWD, di ba? Talagang ayaw niya magkaroon ng budget si VP Sara. Yun yung yun yung punto ro ni... Dapat nga ganun na lang sinabi niya eh, no? Dapat hindi ka na humawak ng budget, wag na. Huwag ka na kumilos dyan bilang Vice President. Okay. Ngayon, eto ngayon ang bira ni Sara Duterte yung una. Alam niyo po, kasi tinanong siya no? Unang pagmamagaling ni meron po ba kayong mga pag-aaral diyan sa mga proyekto niyo na yan? Hindi niya binigay sa iba. Siya talaga sumasagot pag nagtanong to si Ray Sontiveros. Ang sabi niya, meron naman po kasi nung ako po ay tumatakbo, 3 lang yung plataforma ko. Ito yan, no? Trabaho, hindi, ano ba yung kanyang trabaho, edukasyon at mapayapang pamumuhunan. Kaya po pag nanalo ko, hindi ko po pwedeng pabayaan yung mga mamamayan. Vice President ako, parang sa madaling salita, maraming humihingi sa kanya no, ng burial, medical assistance, tapos iba't iba pang programa. Hindi niya pwedeng tanggihan at ituro lang sa iba. Pero ito po ang sinabi niya, no. Ang sinabi niya, pinupolitika eh. Bibigyan kita ng halimbawa kung bakit ang gustong palabasin ni BP Sara. Hindi po pwede yung sinasabi mo, ayaw niya palang balot o bahay. Ang gustong sabihin ni BP Sara, hindi po pwede yung sinasabi mo. Kasi pinupolitika nga nila eh. Nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa ASICS o AIX. I-refer namin, tatanggihan. Bakit? Ito ang termino ni BP Sara. Sabi niya, halimbawa po, i-refer namin sa AIX, tatanggihan ng nagbibigay ng AIX dahil referral daw ng Vice President at kalaban. Kalaban. Hindi lang makasagot si BP Sara. Anong hindi makasagot? Sinagot nga lahat ni BP Sara eh. Anong hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Huwag kayong pauso, nanood ba kayo? Sinagot po lahat ni BP Sara. Oo, sinagot niya lahat yun. Huwag po kayong pauso. Kung hindi kayo nanood, huwag niyong sabihin na hindi niya sinagot. Lalo na lahat ng tanong ni Ray Sontiveros, sinagot niya lahat. Okay. Hindi po siya di makasagot na naman. Sino nagsabi hindi makasagot? Sinagot niya lahat. Sir Bato, baka natutulog yun, di niya napanood. O kaya nanonood siya. Baka nanonood siya, tulog siya. 2023 yan. Hindi ba nasagot daw? Hindi raw nasagot. Okay. Di butata na siya ron. Inihirit pa. Pwede naman natin. Yan po, ihihirit ko po yan sa susunod. Na patatanggalan. Hindi niya lang sinasabing patatanggalan. Hindi niya sinasabing patatanggalan ng budget. No? Pero sinasabi niya na ihirit niya na yung budget ng OBP, ilagay na lang sa mga line item daw. Ito ngayon ang sagot ni BP Sara. Yan yung problema. Yung mga tanong ni Ray Sontiveros, pinupoliticize niya yung budget hearing. Eto na, bumibira na. Halimbawa, kinote niya po, no? Hindi, para manahimik ka na. Ikaw na lang paiiyakin ko. Buti, time out lang. Wala ako sa laptop, tanggal ka na. Pinupoliticize sinabi niya, no, nirekta niya. Ito po halimbawa na pinupoliticize yung budget hearing. No? Sabi ni BP Sara, malumana pero alam mong galit.
binasa ni BP Sara palaban. Ito po yung sinabi ni Risa Ontiveros dito sa kongreso na yung meeting o parang congress yata yun na akbayan, no? So binasa niya, naalala niyo yung speech ni Ontiveros na hanggat nasa kapangyarihan si BP Sara ay malaki ang tsansa ng mga Duterte na makabalik. Kaya hanggat nasa power, di ba? Yun, no? Kaya lahat ng to, pagpipigil, ang point ni BP Sara, kaya ginagawa niyang politika yung budget kasi binasa niya yun, no? Eto si BP Sara, dapat hindi to mawala to sa power. Di ba? Ganun Kasi, naman talaga lahat. 'Di ba? Alam nilang malaki ang pag-asa ni VP Sara na maging presidente sa susunod. Kapag siya ay naging presidente sa susunod, ang mga maaapektuhan diyan yang mga yan. 'Di ba? Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Hindi sila makakaporma diyan malamang. 'Di ba? Ang kapalaran nila noon parang ewan na lang. 'Di ba? Kasi kailangan is makakita uli sila ng ganito, na maluwag sila, ganyan, nabibigay nila yung gusto, nabibigay sa kanila yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Na nakukonsinte, ganito, ganyan. Kasi oras na talaga makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Alam na nila yan. Matik na. Ngayon, ang iniisip nila sa ginagawa nilang yan is mahihilan yung pababa ang mga Duterte. Na hindi nila alam siguro sa mga sarili nila, yung taktikang ginagawa nila is malaking X. Malaking mali sa tao. Hindi yan ang hinahanap ng mga tao. Kung merong proyektong ginagawa si VP Sara, halimbawa may mga proyekto siyang ganyan, gustong makatulong sa mga taong bayan, bakit hindi kayo gumawa ng proyekto nyo na alam nyong makakatulong din sa taong bayan at matatandaan ang ginagawa ninyo? Gumagawa na kasi ng resibo si VP Sara sa mga tao, patunay na ginagampanan ko ang trabaho ko. Bakit hindi rin kayo gumawa ng patunay sa lahat ng mga tao na kumikilos kayo? 'Di ba? Pabilibin nyo rin yung mga tao sa ginagawa ninyo. Kahit wala kayong paninira o gawing mga ganyan sa mga Duterte, maaaring mabaling din ang atensyon ng mga tao sa inyo. Dahil taong bayan din ang importante sa inyo. Magkakaroon na ng pagpipilian ng mga tao. Siguro napapansin nyo ngayon bakit si BP Sara ang taas sa survey, bakit si BP Sara ganito pinaglalaban ng mga tao. Kasi nakikita nga ng mga tao na tumutulong si BP Sara at inuuna niya yung kapakanan ng taong bayan. Kasi kayo hindi nakikitaan ng mga tao na inuuna nyo sila. Ang inuuna nyo kasi kung paano nyo mawawala ang mga Duterte sa power. Kung paano nyo sila mawawala sa paningin nyo. 'Di ba? So, hindi natutuwa yung mga tao dun. 'Di ba? Kaya ang simpatya ng taong bayan napupunta kay VP Sara. Dahil sa kakaganyan nyo, kakahilan nyo pababa kay VP Sara. 'Di ba? Sa kakatambak nyo ng kung ano-anong kaso, walang nangyayari. Dahil si VP Sara patuloy pa rin ang ginagawa niyang pagtatrabaho at pagtulong sa taong bayan. Pinapakita niya na kahit ganito ang nangyayari sa akin, is pagsubok lang to. Pero ang importante, mapaglingkuran ko kayong mga tao. Ganun pa rin 'Di ba? Kaya walang nagbabago sa paningin ng mga tao sa kanya. Hindi siya lumalabas na masama. Kahit anong paninira gawin yung masama sa kanya, na sabihin sa kanyang masama, wala talagang mangyayari kung kayo mismo hindi nagpapakita ng malasakit sa taong bayan. Habang nasa power yan, malaki yung chance ng mga Duterte na makabalik. Binasa ni BP Sara yung sinabi ni Ontiveros doon sa Akbayan Congress. At sinabi pa niya na yung maka-China. Naku, kawawa po. Talagang pinamukha sa kanya. Pinupolitika mo yung budget dahil ayaw mo kung manatili sa power. Parang Ayun, aray! Pinupolitika mo yung budget. Grabe, no? Pero hindi na sinabi yun ni BP Sara. Pagkatapos niyang basahin yun, Hindi naman sila. anong na nga uli yung question mo? Di ba? So, kinwestiyon na naman niya yung isa niyang tanong. Yung tungkol naman dun sa kasama sa budget, mamimigay daw ng 10 million worth na kaibigan books na ang author si BP Sara, Kaibigan Books ang pangalan. Bakit daw, tungkol saan daw yung sinulat niyang libro na ipamimigay na gagastusan?
barado na naman si Risa Ontiveros. Sabi niya, etong libro na to, bibigyan na lang kita ng kopya para malaman mo, wag mo na itanong sa akin, bibigyan na lang kita ng kopya. Tapos eto, walang bayad to, yung publishing lang yung binabayaran. Again, sabi na naman ni BP Sara, ito po ay halimbawa na naman na pinopoliticize yung budget ng OBP. Kasi natatakot si Risa Ontiveros na may pangalan ako ron sa mga ipamumudmud na libro sa mga bata, yung mga bata may nanay na butante, may tatay na butante, nakakalat yung aking pangalan na Sara Duterte para hindi takot siya na dahil doon maboto ko ng mga magulang. Sabi ko, puking, yan, ano ka ngayon? Hindi na ako, kakalimahin ko na sarili ko, baka mawala na. Durug-durug talaga, no? Durug-durug. Ay, hindi naman po. Ayan ang ayaw ko rito sa ating ayaw ko sa ugali nitong, ano nyo na lang kung ano yung natatandaan nyo rebuttal. Ayun, ang termino pala ni BP Sara, rebuttal. Ito po ang rebuttal ko dyan, pinopoliticize niya. Una po yung akbayan, no? Kinuwento niya yung sa akbayan. Tapos nung nag-insist pa si Risa Ontiveros na sagutin lang kung tungkol sa, ang tinatanong lang naman tungkol saan yung libro Sa akin lang, anak pa lang yan, yung nakaharap ni Honti. Diba? Si BP Sara pa lang yan. Paano na kaya ako si Tatay Digong ang makaharap niya? Pinapangarap niyang makaharap niya sa Senado si Tatay Digong. Diba? Gusto niya imbestigahan. Ano naman kaya sagot na mapapala niya kay Tatay Digong? Si BP Sara pa lang yan, partida na yan, Again, no? Ito po ay pamumulitika. Alam niyo po, bigla nagkwento ngayon si BP Sara. Nung tumatakbo yan, noong 2016, hindi ganito yung word for word, Nung tumatakbo ano ko lang po, sabi ni BP Sara, may kwento ko lang po. Nung tumatakbo yan na 2016, dahil alam niya naman na akala niya siguro hindi mananalo si President Duterte, kaya sa akin siya humingi ng tulong dun sa Davao. Humingi siya ng tulong. Kasi nakakadalawa ng talo, ayaw niya ng matatluhan. Ganito yung mga, hindi ganito yung wordings, pero ganito. Ako naman, dahil humingi siya ng tulong, kinausap ko naman yung isang congressman. Tulungan mo naman to, bigyan mo lang ng mga Ayaw din siyang tulungan. Ayaw din siyang tulungan ng congressman. Si BP Sara na nakiusap dun sa congressman para tulungan siya. Ito po ang maganda kay BP Sara, pinamumukha niya na ngayon. Nako! Ngayon, di sabi ngayon ni BP Sara, tumawag pa raw sa kanya, pinalo up daw yung support na hinihingi sa kanya. Kaya pinulit mo pa, bigyan mo na lang kahit ilang mga barangay at mga leaders mo. Bigyan mo na lang. Pagkapanalo daw noong 2016, siya raw ang kauna-unahang bumira kay President Duterte. Kita mo, Ano pong Nako, uri ng ugali yan? Putang tindi nun. Grabe. Pinamukha sa'yo kung ano kung uri ng tao. Alam niyo yun? Sapulan lahat Si Tolentino umilag Isa pa yun Hindi ba akong matatamaan? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nanggaling kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na atin natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.